Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Etong video nga po pala ay nung nakaraan pa. Ngayong araw nga pala, merong Ensoku o field trip si ate. Kaya naman, gagawa ko ng ubento ni ate ngayon. Simple lang naman ang gagawin ko. Hindi ako eksperto ha. Gumising nga pala ako ng maaga niyan para magawa ko ng maayos. Every time na gagawa ko ng ubento, nagre-request si ate. Ngayon daw, gusto daw niya ng pusa. Di bale, simple lang at madali lang yung gagawin ko. Panigurado ko, mga mamshi, kaya nyo rin to. At eto nga, inumpisahan ko na. Dahil mahilig nga si ate sa Shiroi Gohan o white rice, dinamihan ko na. Etong ginagawa ko, eto nga pala yung mukha ng pusa. Actually, pwede nyong gamitan ito ng saran wrap o ibalot nyo para mabilis nyong makortehan. At sumunod naman, nilagyan ko na tong parang cupcake. Diyan ko nga pala ilalagay yung dessert ni ate. Pagkatapos, naglagay na rin ako ng lettuce. Para naman may kaunting design or green. Dito ko naman ilalagay yung ulam ni ate. At inayos ko lang para magandang tingnan. At eto nga, nilagay ko na tong favorite ni ating meatball. Di bale, teriyaki flavor nga pala ito. Gustong gusto nga pala ito ni ate, lalo na sa ubento. At sumunod naman, nilagyan ko rin ng favorito ni ate na hotdog na may cheese. Medyo isisiksik lang natin para kahit magalaw yung ubento, hindi masyadong magulo yung mga design. At naglagay din ako ng hotdog sa baba para maging balance. Panigurado ko, mauubos to ni ate dahil lahat ng ulam na nilagay ko, paborito niya. At kahit simpleng ubento lang itong ginawa ko para kay ate, alam kong maa-appreciate niya ito. At ayan, dinagdagan ko nga pala ng curry or cucumber para siksik talaga sila. Dapat nga broccoli yung ilalagay ko, kaso wala pala akong broccoli. At sumunod naman nilagyan ko ng carrots para naman hindi boring. Meron nga pala akong mga pang-molde dito. Nabili ko lang yan sa Daiso. At ayan, tapos na sa mga ulam. At sumunod naman, dito sa kanin, maglalagay na ako ng mata. Di bale, nori lang naman ang nilagay ko dito. Meron din pala akong pang-molde para sa mata at bibig. Nabili ko lang din sa Daiso. At syempre, para kumpleto na to at maging pusa na to, naggupit nga pala ako ng mga nori na parang mahahaba para maging whisker niya. Tama ba yung tawag doon? Yung parang beard ng pusa? Syempre, hindi mawawala ang tenga. Ibale, kumuha lang ako ng kaunting rice tapos kinortehan ko lang to na parang pa-triangle para maging tenga ng pusa. At syempre, hindi isa, dapat dalawa. At naggupit nga pala ako ng nori na pa-triangle para naman sa tenga. At syempre, hindi mawawala ang pa-fruits or yung dessert. Di bale, strawberry nga pala yung nilagay ko. Kinortehan ko nga lang pala ito ng papuso para naman maramdaman ni ate na love ko siya. At eto nga ang ubento cut ni ate. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama! Meron lang akong kaunting isi-share sa inyo. Alam nyo ba ang isang dahilan kung bakit hindi minsan nagiging kumpletong masaya ang buhay ng isang tao? Dahil meron siyang pasanin na hindi niya alam na matagal na niya itong daladala. Ito yung isang espasyo sa puso na hindi niya alam na may galik at puot pa rin pala. Sabihin na natin, the post-forgiveness. Ito yung sa loob ng puso na merong pitak ng bato na daladala ng isang tao sa puso. Naaakalain mo na patawad mo na okay na ang lahat, na okay ka na pero hindi pa pala. Parang dinadaya mo lang ang iyong sarili. Oo, sa buhay natin marami tayong makakasalubong ng mga tao na makakasakit sa atin at marami rin tayong nasaktan at masasaktan. Sinadya man o hindi sinasadya, pero pinipili nating hindi plantsahin sa pag-aakalang ito'y magbibigay ng kapayapaan. Pero ang hindi natin alam, nagiiwan ito ng kaunting avoid sa puso natin at may effect ito in a long way. Yung parang masaya ka naman pero may kulang. Parang ganito yan. Kung ang blessing at ang happiness, kailangan mo nang dumaan sa makipot na tubo. Mahihirapan yan pumasok kung ang tubo ay may nakabara. Tama? Ibig kong sabihin, minsan kailangan natin itong i-let go. Ang lahat ng daladala natin at lahat ng nakabara sa ating puso. Dahil alam nyo ba, na you deserve the complete happiness. Kaya naman kung merong nakasakit sa'yo, patawarin mo na. I-message mo siya na pinapatawad mo siya. At kung ikaw naman ang nakasakit, mag-sorry sa matagal mo nang hindi nasasabi. Oo, mahirap, madaling sabihin,
pero mahirap gawin. Pero gusto mong maging happy at mahal mo ang iyong sarili. Isipin mo na lang, ito'y isang regalo sa iyong sarili at gusto mong guminhawa ang iyong puso. Yung bang makita mo siya'y masaya ka at walang galit at puot sa iyong puso? Pero hindi kita pipilitin. Kapag ready ka na, saka mo ibigay. Kaunting tapik lang sa iyong puso. Kung ano man yung injure na hindi matapos-tapos sa iyong puso, unless masela niya ng kapatawaran. Palayain ang sarili at humingi ng tawad at magpatawad. Yun lang po. Salamat!